Nais po ba ninyong kukumusta sa inyo, sa inyong kalagayan, sa pagkakasadlak ninyo sa kalagayan na yan? Ay yung taong mismong gumawa nito sa inyong buhay. Ang inaasahan mong bibisita sa iyo ay siguro ay yung mga kaibigan mo o kapalagayan mo ng loob. Tama po ba? Tama po, Ginoong Pangulo. Ang aking pong suspecha, Ginoong Pangulo, hindi po welfare check eh. Parang reality check ang ginawa nila. Hindi tapat ang pagpunta kung pag-uusapan ay para masiguro lang ang kalagayang pangkalusugan ng ating dating Pangulo. Kung hindi matiyak nila na baka naman nagsisinungaling yung abogado niya at ginagawa lang dahilan yung sinasabing cognitive impairment. Tama po ba na pwede akong magsuspecha ng ganun, Ginoong Pangulo? Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mga ilang katanungan lamang po kung papayagan po ng ating butihing kasama, Senator Bato. Yes po, Mr. President. Ginoong Pangulo, sino-sino po ba ang mga kasama nung sinasabi po ninyong mga taong kinumpos ng welfare team na pinuntahan po yung dating Pangulo sa The Hague? Sa ngayon, Mr. President, wala pa tayong hawak na pangalan individually, pero ang informasyon ay sila daw ay mga opisyalis from the Philippine Embassy ng The Hague, Netherlands. Ginoong Pangulo, Your Honor, kung ang puso po ninyo ay sinugatan ng isang tao o kaya ay nakagawa po sa inyo ng isang bagay na masasabi nating nagbigay sa inyo ng matinding kadalamhatian o kapaitan sa buhay, ang nais po ba ninyong kukumusta sa inyo, sa inyong kalagayan, sa pagkakasadlak ninyo sa kalagayan na yan, ay yung taong mismong gumawa nito sa inyong buhay? Hindi po, Ginoong Pangulo, dahil alam natin na sila ang source ng iyong kahirapan. They are the reasons why you are there in The Hague. And mukhang hindi ko matanggap na ako ay bibisitahin ng mga tao na yon na sila ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Ikakasusuklam ko po. Ibig sabihin po, Ginoong Pangulo, pangkaraniwan na lang na kapag ko ay napunta sa ganong kalagayan, ang inaasahan mong bibisita sa iyo ay siguro ay yung mga kaibigan mo o kapalagayan mo ng loob. Tama po ba? Tama po, Ginoong Pangulo. So maaaring kapag pinuntahan ka ng taong alam mong siyang gumawa sa kinasadlakan mo sa buhay at siya pa ang bibisita sa iyo, hindi ka ba magsususpecha sa pakay niya sa pagpunta sa iyo? Magsususpecha talaga ako, Ginoong Pangulo. Kung ano ba talaga ang motibo at ano ang pakay ng mga tao na ito, bakit ako binibisita? Sapagkat hindi nga pangkaraniwan na sila ang bibisita sa iyo. Tama po? Tama po, Ginoong Pangulo. Alam po ninyo, Ginoong Pangulo, ang representasyong ito ay nagpunta rin sa The Hague noong Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Ang layunin ko po ay dalawang bagay lang. Una po, para magpasalamat sa kanya sapagkat isang bukas na aklat naman na talagang inendorso po niya ang aking kandidatura kung bakit ako po ay kasama ninyo ngayon sa kapulungan ito. Pangalawa po ay upang malaman ko na rin kung ano ang kanyang kalagayan sapagkat sa huling pagkikita po namin sa Hong Kong ay Marso 9 pa po yun. At tama po yung sinasabi ni kasamang Senador Robin o kasamang Senator Bong. Nakita ko po doon habang kami po ay kumakain, sari-saring kulay po ng gamot ang ibinibigay po ng nurse. Napakarami po, hindi ko po kayang bilangin. Kaya ang una ko pong sigurong malaman kung ano na po yung kalagayan ng kanyang kalusugan
yung po kayang dami ng gamot na nakita ko na iba-ibang kulay, ay doon pa rin kaya at naiinom pa kaya. So Ako po ay nagpatulong talaga sa ating embahada sa Netherlands. Kasi madalian po yung aking pagpunta roon, Ginoong Pangulo. 2 araw lamang po yun. Mahaba po ang lakbayin, ngunit yun po lamang ang 2 araw na kailangan ko pong makarating. Kaya siniguro ko po sana na sa kadahilanang yun ay makita ko lang kahit ilang oras lang. Sa kasamang palad, Ginoong Pangulo, ay hindi man lamang po ako tinawagan ng embahada. Nagpatulong po ako sa ating embahada. Kaibigan ko po yung ambassador natin sa Korea, South Korea. Ang sabi ko po, Ginoong Pangulo, pwede bang tulungan mo ako na kahit ilang minuto lang, makausap ko lang, maligaya na ako ron. Maipaabot ko lang ang aking pagpapasalamat. Alam po ba ninyo, Ginoong Pangulo, na ako po hindi nagkapalad? Hindi po ba kayo magtataka ngayon, Ginoong Pangulo, Senator Bato, kung bakit yung ICC pinayagan na makarating o mabisita ang ating Pangulo sa hindi maipaliwanag na layunin na merong welfare check. Kasi po nung ako, Ginoong Pangulo, masasabi ko na rin na mahigpit daw po, yun ang tanging ibinilin lang sa akin ng embahada, bagamat hindi ko po nakausap ng personal. Ang tinatanggap lamang daw po ay miyembro ng pamilya at miyembro ng legal team. Pero nagbakasakali rin po ako, Ginoong Pangulo, sapagkat nasa lugar naman po siguro ang pakiusap ko at bilang paggalang na lang sana nila, hindi na po sa akin siguro bilang ako, kung hindi yung institusyon na aking kinakatawan sapagkat ako po ay nanalo na nga pong senador nung panahon na yon. Yun po ay hindi man lang nila isinaalang-alang. Sa palagay po ba ninyo, Ginoong Pangulo, ay dapat po bang biguin ako ng embahada samantalang ganun din naman ang pakay ko? Gusto ko ring makita rin ang kalagayan ng ating Pangulo, dating Pangulo. Sa kasalukuyan mong status, Ginoong Pangulo, bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas, kung ako ang isa sa mga opisyalis doon sa embahada ng Pilipinas sa Dahig, ay gagawa ako ng lahat ng paraan para ikaw ay mabigyan ng pagkakataon na makabisita sa ating mahal na dating Pangulong Duterte. Salamat po sa inyong sagot. Ginoong Pangulo, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa mga nakakarang araw, mukhang kaya po na-postpone yung hearing sa The Hague ng dating Pangulo sa kadahilan ng may aligasyon po na parang ang ating dating Pangulo po ay nagsasuffer sa tinatawag nilang cognitive impairment o cognitive decline. Ibig po sabihin parang hindi niya na maalala yung mga ibang bagay na nangyayari, nagkakaroon na po ng disconnect. Kaya po daw na-reset o naipagpaliban ang kanyang trial. Sa palagay po ba niyo, Ginoong Pangulo, ang pagpunta ng team na yon para mag-welfare check ay para tingnan kung talagang totoo yung ginamit na legal excuse ng abogado ng dating Pangulo? I can only speculate, Mr. President, but I don't really have the facts obtaining on the ground. Sa tingin ko lang talaga ay baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para i-confirm siguro kung talagang totoo ba na merong cognitive impairment ang ating dating Pangulo. Pero to tell you frankly, Mr. President, nung hindi pa siya hinuli at ibinyahe doon sa Dahig, naobserbahan ko na po. Kasi I was with the man way back 1986 when I graduated from PMA. When I was assigned in Davao, nakilala ko na po siya. At from then on, tuloy-tuloy na ang aming samahan. Nakita ko po itong the later part
mga araw o mga buwan bago siya ibinyahe sa dahig na meron na nga siyang problema sa nadulot sa kanyang edad, sa kanyang katandaan. Napapansin ko, if you can remember, nung siya ay ating nagiging resource person dito sa ating hearing, ang kanyang mga sagot minsan ay paulit-ulit na, pabalik-balik, at minsan yung mga lugar, mga dates at mga insidente na nangyayari ay tila nakikalimutan na niya at mali-mali na yung binibigay niya ng mga sagot. Kaya nagdududa ako, nagsimula na noon pa yung kanyang kondisyon na ganon, cognitive impairment, Ginoong Pangulo. Salamat po sa inyong tanong. Ginoong Pangulo, tama rin po ba na pagsuspetsahan ng representasyong ito na hindi naman talaga yung welfare ng dating Pangulo ang kanilang chinecheck? Ang aking pong suspetsa, Ginoong Pangulo, hindi po welfare check eh. Parang reality check ang ginawa nila. Sa makatwid, talaga pong hindi tapat ang pagpunta kung pag-uusapan ay para masiguro lang ang kalagayang pangkalusugan ng ating dating Pangulo. Kung hindi matiyak nila na baka naman nagsisinungaling yung abogado niya at ginagawa lang dahilan yung sinasabing cognitive impairment. Tama po ba na pwede akong magsuspecha ng ganun, Ginoong Pangulo? Tama po, Ginoong Pangulo. Kaya nga, nasabi ko kanina sa aking privilege speech na we require explanation from the Dahig Philippine Embassy at Dahig. An explanation kung ano ba talaga ang kanilang sadya pagpunta nila doon kay Pangulong Duterte. Tama rin po ba na magsuspecha ang representasyong ito, Ginoong Pangulo, na merong double standard ang International Criminal Court? Sapagkat kung talaga pong mahigpit ang kanilang panuntunan na miyembro lang ng pamilya o kaya miyembro ng legal team ang pwedeng dumalaw sa kanya, bakit po yung welfare team na yun, kung totoo mang welfare ang kanilang hinahanap, ay pinayagan ng ICC? Sa makatwid po, ako po'y nagsususpecha na talagang hindi na parehas ang pagtingin ng International Criminal Court. Tama po ba ako ay magsususpecha ng gano'n, Ginoong Pangulo? Tama po, Ginoong Pangulo, dahil ano ba ang diferensya between a senator of the Republic of the Philippines at saka yung mga opisyalis ng Embahada ng Pilipinas doon sa Dahig? Bakit sila pinagbigyan tapos ikaw hindi? I'm quite questioning the standards of the ICC as far as visitation rights is concerned, Mr. President. At tama rin po sigurong isipin natin, Ginoong Pangulo, na ang pinakatapat na testimonya ng isang tao na naglalagak ng katapatan sa puso niya na gusto niyang makita talaga ang kalagayan ng Pangulo, ay lalong maisip niya na para siguro mailagak mo sa talagang tamang welfare o pagkalusugan ng dating Pangulo, pinakamabuti na yung ikaw na rin siguro magsakit, magsikap na makiusap para ang dating Pangulo siguro habang pending ang kanyang trial ay payagan siguro makauwi sa kanyang bansa. Yun ang pinakatapat na manifestasyon ng sino man kung ang talagang kalagayan ng Pangulo ang kanilang inaalaga. Yes, Mr. President, that is the ultimate manifestation of your concern about the welfare of the former president. If you really want him to be in good condition, if you want him to be, if you're after for his welfare, then I think the best thing to do is to bring him home, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.